Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Ito kabibig ha. Pasabog ito ni Mike Defensor Kabibig na delikado yung 24 senador maging 18 na lang. Yan daw ang plano ng BBM. Yan ang plano ng Malacanang Block. Senado ng Malacanang Kabibig na meron silang ipakukulong sa Cayetano Block. Gagawin ng lahat para maging 18 na lang daw ang senador sa Marcos administration na ito. Bakit? Kung 18 kasi ang 2/3 dyan, 12 na lang. So pwede na lang ma-impeach si BP Sara. Talagang hinanapan nila ng solusyon na ma-impeach si BP Sara. Knowing yung 12, alam na natin. Yung Ping Lacson Black talaga. Diba? Soto Black talaga. Kaya ngayon, magkakaroon daw ng special session at dun, sa panahon ng special session, dun daw aaristuhin sina Marcoleta, Ruben Padilla, sino pa, posible si Cayetano, si Bongo, hanggang maging 18 na lang ang senador. Yun ang plano mga kabibig. Kaya pala ngayon si Joel Villanueva ay biglang bumaliktad, ayaw makulong, ayaw manindigan sa ipinaglalaban ng Senator Cayetano. Kaya ngayon si Joel Villanueva ay nagpalabas ng video para naghuhugas kamay. Gagamitin pa ang sambayan ng Pilipino para sa kanyang pagiging plastic, sa pagiging epal, sa pagiging user mga kabibig, sa pagiging, ang tawag ito, matapang ba si Joel? Hindi natin alam. Matapang ba yan? Mahina. Ang sinasabi niya, gagawin namin to para sa taong bayan, para sa mga Pilipino. Hindi. Yung gagawin mo ay para sa sarili mo, wag mo na kaming utuin. Kasi kung gagawin mo yan para sa Pilipino, ay naku, hindi ka lilipat sa Gatchalian Block na kung saan itong Gatchalian Block ay pinagsisilbihan si Pangulong Bongbong Marcos na ngayon ay naku, sobra corruption sa Pilipinas. Ewan ko ba itong mga politikong ito, para yata wala nakitang corruption sa Pilipinas, no? Well, they really enjoy the money of the Filipino people, mga kabibig. Kaya itong Cayetano Black, ang nag-iisang independent majority, maghanda-handa kayo kasi ipakukulong kayo. Ipapaaresto at ipakukulong. Nako. Pati si Senator Ben Padilla, ipakukulong daw di umano kabibig. So talagang this next few weeks talagang madugo ang mangyayari kabibig. O ito kabibig ha, ito yung pasabog ni Mike Defensor. Ewan ko kung saan nakuha ito ni Mike Defensor na impormasyon sa hinggil na mangyayari sa Senado. Let's listen. Ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at antabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa problema sa Mindanao. Una, upo sa lahat, hindi na po yan kailangan. Dahil meron na pong sapat na pondo para ayusin at tulungan kung ano man ang napinsala doon sa Mindanao. Hindi na kailangan na magkaroon ng deklarasyon ng Kongreso at hindi na rin kailangan magkaroon ng supplemental budget. Pero pag sila po'y nagka-special session, ang una nilang gagawin ay ipipilit nila ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ipipilit nila na yung 12 ay pwede na. Kasi ano pong ibig kong sabihin? Kung naalala niyo yung Abilino versus etong Cuenco na kaso, noong una silang magdebate, 22 sila sa loob ng Senado. Nag-walk out yung kabila, yung 10. Pero yun po yung majority nung panahong yon. So ang sabi nitong 12, kami na ang majority. 11 po ata sila, pero yun, tama, 12. Ngayon, ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So siyempre, yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Nilalabas may quorum sila, 22. Pipilit nila ngayon yung Senate President na sa 12 pa lang ay pwede na dahil ang quorum, gagawin nilang, ang membership ng Senado, gagawin nilang 22 na lang. Sandali ko, linawin natin ha. So supposedly special session yan for the Mindanao.
for the Mindanao. Pero ipupolitikahin nila? Yes. Yan po ang balitang nakuha natin. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba? Ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuhin ang mga senador na may mga kaso. Nako. Kasama na po dyan, kami ni Senator Marcoleta, kasi plunder yung kaso, ikukulong din si Senator Marcoleta. Pag napababa nila sa 18, ang membership ng Senado, kasi 18 na lang ang pwedeng pumasok, nakakulong na si Bongo, nakakulong si Joel Villanueva, nakakulong Hindi makakulong si Joel Marcoleta, kasi bumaliktad. balita ko rin, si Robin Padilla, ikukulong din nila. So ang mangyari po, magiging 18 na lang ang Senado. So ang 2/3 doon ay 12. So kung, Oh. I'm sorry Kong. So ito, may kaugnayan pa rin ito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ano mangyayari? Kasi kailangan 16, di ba, bago ma-impeach si VP Sara Duterte. Paano? Pag naging 18 na lang sila, may pagbabago bang mangyayari doon? Gusto nilang palabasin na 18 na lang ang total membership ng Senado. So pagka 18 na lang, pag ikay nakakuha ng 12, pwede na yung 2/3. Pagka 18 na lang, at meron kang 2/3 ng Senado, pwede mo na rin pagpalitan ang saligang batas. So, ito yung kabuwang lumalabas na kwento. Tingnan po natin at tambayanan natin kung ano mangyari. Ito So, ipa-impeach nila si VP Sara kung 18 na senadors na lang, kasi yung iba ipakukulong nila. Ito kabibig ha, ito ang senaryo. So, mag-special session sila for Mindanao daw di umano. Front act lang talaga ang Mindanao. Ang mga kababayan nating nasalanta ng lindol, front act lang ng majority black ng mga senador. So, mag-session sila, tapos, hindi pala yung para sa Mindanao, kundi special session yon para mag-elect ng bagong Senate President. Tapos, papasok ang mga kapulisan, mga NBI, aarestuhin si Marcoleta, sino pa? Si Ruben Padilla, si Villanueva, hindi na maipakukulong kasi bumaliktad na. O sino pa bang? Si Bongo, baka si Cayetano, ipakukulong nila, baka ang magkapatid na Villar, pwede nang ipakukulong nila. So yun ang mangyayari, kabibig. So once 18 na lang, 18 na lang ang senador, pwede na sila magsabi na ang 2/3 ng 18 ay 12. So, ma-impeach si VP Sara, mapapalitan pa ang konstitusyon ng Pilipinas. So, once magkaroon ng CONAS, i-extend ang mga termino nila. I-extend si BBM ng 3 taon, pati mga kongresista, pati mga senador. So, yun pala ang plano nila. Ginawa lang lang bobo-bobo mga kabibig. Ginawang mga Pilipino tanga. Milking cow ang mga Pilipino ng mga politikong ito. Uy, grabe, nakakaloka. Ang pasabong ni Mike Defensor mga kabibig. Ito ang sabi naman, 100% ng mga Pilipino gusto mag-extend pa ang pamumuno ni BBM. Uy, agree ba kayo? Mga Pinoy, negative 15 na nga ang satisfaction rating, tapos 100% ng mga Pilipino gusto pang ma-extend si BBM. From Hannah Villarin. Ako po, dumali na naman si Bingot dahil lahat ng mga nasa 13 merong anomalya. Anong papel nito sa gobyerno? Wala namang paepal. Di naman ako maniniwala sa'yo. Tanga lang maniniwala. Tanga lang maniniwala dyan. Pero kung mangyayari, anong gagawin natin? Naging tanga na rin tayo. Diba? Ito 100%. Na mga Pilipino, gusto nyo ba na si BBM ay ma-extend na another term? Anak ko, 100% ng mga Pilipino gustong mag-extend pa ang pamuno ni BBM. O comment down below, baka gusto nyo pa si BBM maging presidente after 2028. Kasi posibleng mangyayari yan. Ang plano, ipakukulong yung mga antay na sa gobyerno ni BBM. Markado niyang si Marcoleta, Ruben Padilla, Bongo, sino pa ba dyan? Cayetano, mga Villar, ipakulong niyang lahat. Para 18 na lang daw ang senador, tapos 2/3 ng 18, 12. Pwede na tayong mag-CONAS. Sara impeach. Mga Duterte, ipakulong lahat. Para sila na maghari. Maghari-hari na sila sa Pilipinas. Wala nang election. Wala na.
nasa kangkungan na ang mga Pilipino, tayong mga pobre, trabaho lang tayong trabaho, nakawan tayo, wala pa tayong, walang imik. Puro lang tayo sa social media, comment ng comment, ganyan ang gagawin natin. Kaya pala si Joel Villanueva, nagpalabas ng video kasi takot nern. Takot yarn, Joel? Si Joel daw, sabi na netizen, ay takot na. Natakot na, bumahag ang buntot. Ano daw, Joel Iscariote. My cheese Iscariote, Joel Iscariote. Joel the second Judas. Sabi ng mga netizen. Ito kami manood tayo kay Mr. Judas daw. Grabe naman kayo, oy. Ito na. Ito po ang inyong empleyado sa Senado, kapatid at kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoong Diyos, Alaka. Senator Joel Kinig Villanueva. tayo kabibighan. Sabi po ng Kawikaan, Kabanata 3, talatang 4 hanggang 6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Nito pong mga nakaraang linggo, naging sentro ng mga balita at bangayan sa social media ang minamahal nating institusyon, ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Nag-ugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat kanang issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi? May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post at haka-haka tungkol po sa atin. At tila po ba pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato. Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa katwiran. Bilang aking pamilya sa JIL at kaisa niyo po sa pananampalataya, nais ko pong magbukas ng aking puso sa inyo. Hindi po madali ang ating pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika at taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dulot po ito ng digmaan sa Middle East. Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar, na lalo pa pong nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong hirap na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Nananatili po ang banta ng isang Super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dagok ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang maraming bahagi ng Mindanao na nagdulot po ng pangamba at panganib sa libu-libong pamilyang Pilipino. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session,
tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ugbasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. So there you go, kabibig ha. Ito ang komento ng mga netizen. Absuelto ka na. Unti-unti nang bumabalik ang dignidad ng Senado kay kay Wayne kasi unti na rin kung kumakapit sa totoong majority block. God bless po from Bokling. The best presiding officer. Iniwan na si Mr. Sen 10K Cayetano, hindi ka na safe, sabi ni Marcoleta. God bless po, Senator Joe Villanueva. Alam na ang ika-13, sabi ng mga netizen. Ligtas ka na sa batas ng bangag. Second commandment, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Ooh. Lipat ka na para mabangon na ang dignidad ng Senado, para makatrabaho na kayo ng maayos. Ang daming pera pala ni Joel, no? Judas, alam na. Dapat lang. Tama ang ginawa mo, kapatid. O ba, Belat nga Sen, si Pastor naging Judas. O, yun mga komento ng ating mga netizens. So, ikaw, kabibig, ano ang iyong komento hinggil sa statement ni Senator Joel Villanueva? Ito ba yung parinig niya na ready na siyang tatawid sa Gatchalian Block? Nakakatakot, no? Kundi si 8 na lang yung senador. Yung plano ni BBM na mag-CONAS. Yung plano na Tito Soto na there will be extension of terms. Nako. Kaya pa ba ninyo? Additional 3 years? Saan kayo pupulutin ng Pilipinas? Ewan ko. Yun lang kami, big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.